Okay, let's continue our second video clip. No? Now we're going to read sa ating dito ulit tayo, Psalm naman tayo, no? Psalm, no? Psalm ulit tayo, Psalm chapter 61 verse 4 to 8, no? Psalm chapter 61 verse 4 to 8, okay? Yan ang babasahin natin, no? Psalm 61 verse 4 to 8, okay? I will abide in thy tabernacle forever, no? This is what it says, no? This is what it says on Psalm chapter 61 verse 4 to 8, no? Verse 14. I will abide in the tabernacle of forever, no? I will abide in the tabernacle forever. I will trust in the covert of thy wings, Selah, no? Verse 5, no? For thou, O God, hast heard my vows, no? Thou hast given me the heritage of those that fear, no? Thy name, okay? Verse 6, thou will prolong the king's life and his years as many generations, okay? Verse 7, no? He shall abide before God forever. Oh, prepare mercy and truth, no? Which may preserve him, okay? Verse 8, no? So I will sing praise unto thy name forever, that I may daily perform my vows, okay? Yan ang sinasabi ng ating Psalm chapter 61 verse 4 to 8, no? Let me read in Tagalog version, okay? Mga awit o kanta, pahay na 61, versikulo 4 hanggang 8, no? Ako'y tataan sa inyong tabernakulo magpakailanman. Ako'y manganganlong sa lihim ng mga pakpak, Selah, no? Versikulo 5, sapagkat dinidinig mo, O Diyos, ang aking mga panata, ibinigay mo ang mana na nangatatakot sa iyong pangalan, okay? Sunod-sunod po ang aeroplano, no? Sabi ko sa inyo, malapit tayo sa LaGuardia Airport, eh. Kaya ang aeroplano walang tigil, no? In and out, okay? Touchdown and then take off, okay? So dito tayo sa versikulo mo, no? Ang sabi ng versikulo mo, sapagkat dininig mo, Panginoon, ang aking panata, ibinigay mo ang mana na nangatatakot sa iyong pangalan, okay? Versikulo 6, inyong pahabain ang buhay ng hari, ang kaniyang mga taon ay magiging parang malaong panahon, okay? Versikulo 7, siya'y tatahan sa harap ng Diyos magpakailanman, o maghanda ka ng kagandaang loob at katotohanan upang mapalagi siya, no? Versikulo 8, sa gayon aawit ako ng papuri sa inyong pangalan, no? Magpakailanman upang maisagawa ko ang araw-araw na aking panata, no? Ito po hindi panata pero nangyari parang gano'n, okay? Pag sinabi pong panata, ikay makasalanan, so maaring gano'n, no? Kasi hindi naman tayo, kung makagawa nito, hindi tayo nagkakasala, natutokso pa rin tayo, no? Pero hindi tayo nalalayo sa pagbabanal, sa paghingi ng tawad, sa pagdadasal sa ating kapwa, okay? So hindi po tayo tumitigil, no? Sabi rito sa versikulo, sa versikulo, no? Sa gayon aawit ako ng papuri sa inyong pangalan, no? Magpakailanman upang maisagawa ko araw-araw ang aking mga panata, okay? So itong alay, serbisyo, offering, panata yan, no? Nag-o-offer ka, libre, okay? So hindi ko man nagkakasala ka, ay hindi ka na pwedeng magpakabanal, okay? Sabihin ng iba, makasalanan na rin naman ako, eh. Kasalanan ko konti lang, malaki maliit kasalanan, no? Nagnakaw ka ng maliit, nagnakaw ka ng malaki, parehong kasalanan, walang pinagkaiba, okay? Now dito tayo sa ating Psalm chapter 77 verse 2 to 6, no?
Psalm chapter 77 verse 2 to 6, no? In the day of my trouble I saw the Lord, my soul ran in the night, okay? And ceased not my soul refused to be comforted, no? Verse 3, I remember God and was troubled, no? I complained and my spirit was overwhelmed, no? Selah, no? Verse 4, thou holdest mine eyes, no? Walking I am so troubled that I cannot speak, no? Verse 5, I have considered the days of old, the years of ancient times, no? Verse 6, no? I call to remembrance my song in the night. I commune with mine own heart, and my spirit made diligent search, no? Yan ang sinasabi ng ating Psalm chapter 77 verse 2 to 6, no? Let me read it for the second time, no? Ang sabi, in the day of my trouble I saw the Lord, my soul ran in the night and ceased not my soul refused to be comforted. Verse 3, I remember God, it was trouble I compare in my spirit was overwhelmed. Selah. Verse 4, thou holdest mine eyes walking, I am so troubled that I cannot speak, no? Verse 5, I have considered the days of old, the years of ancient times. And verse 6, verse 6, I call to remembrance my song in the night. I commune with mine own heart, and my spirit made diligent search. Okay? Ito sa Tagalog version, mga awit o kanta, pa na 77 versikulo 2 hanggang 6, no? Sa kaarawan ng aking kabagabagan ay hinahanap ko ang Panginoon, ang kamay ko, no? Nakaunat gabi, no? Nakaunat sa gabi at hindi nangangalay, no? Tumatangging maaliw ang kaluluwa ko, okay? Ang sabi ng ating awit, no, pahina 77 versikulo 2 hanggang 6, no? Sa arawan ng aking kabagabagan ay hinahanap ko ang Panginoon. Ang kamay ko'y nakaunat, no? Nakaunat, kumbaga nakadipa, no? Ang kamay ko'y nakaunat na sa gabi at hindi nangangalay, no? Tumatangging maaliw, no? Ang kaluluwa ko. Okay, versikulo 3, naalala ko ang Diyos at ako'y nababalisa, no? Ako'y nagdaramdam at ang diwa ko'y nang lulupaypay. Selah, okay? Versikulo 4, no? Iyong pinupuyat ang mga mata ko. Ako'y totoong nababagabag na hindi ako makapagsalita. Okay? Versikulo 5, no? Walang gunita ang mga araw ng una, ang mga taong nadating, no? Ng dating mga panahon, no? Aking ginugunita ang mga araw ng una at ang mga taon na dating mga panahon, okay? Versikulo 6, aking inaalala ang awit ko sa gabi, no? Sumasangguni ako sa aking sariling puso at ang diwa ko'y masikap na nagsisiyasat, no? Lagi kong inahanap yung Diyos sa gabi, no? Tutulog na lang ako, nakapagdasal na ako sa maghapon, iniisip, Lord, bantayan mo ako sa aking pagtulog, iligtas mo ako sa aking gawain sa araw-araw, bantayan mo ang aking buong pamilya, kapuso, kamag-anak, magkabinang-panig at mga kaibigan, no? Sa buong daigdig, no? Saan man sila naroon. Yan ang ating ginagawa. Walang tigil tayo, walang sawa, okay? Now, let's go to read another scripture chapter verse, no? Dito ngayon tayo sa ating Isaiah, no? Isaiah chapter 53 verse 3 to 7, okay? Isaiah chapter 53 verse 3 to 7, no? Ito ang sinasabi rin, no? He is despised and rejected of men, no? And men of sorrow, no? And acquainted with grief, and we hid as it were ourselves from him. He was despised and we esteemed him not. Okay? Verse 4, no? Surely he hath borne our griefs, no? And carried our sorrows, yet we did esteem him, no? Stricken, smitten of God, and afflicted. Okay? Verse 5, okay? But he was wounded, no? For our transgression, no? He was bruised for our iniquities, no? The testament of our peace was upon him, and with his stripe we are healed. Okay? Verse 6, no? All we like sheep have gone astray, no? We have turned everyone to his own way, no?
and the Lord hath laid on him the iniquity of us all, no? of us all, okay? Verse 7, he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he opened not his mouth. Okay, yan ang sinasabi ng Isaiah chapter 53 verse 3 to 7. Okay, now let me read in Tagalog version. Okay, Isaiah, no, kapitulo 50, sa Tagalog, Isaiah pahina 53 versikulo 3 hanggang 7. Sa Spanish, no, Isaiah kapitulo 53 versikulo 3 hanggang 7, no. Here is in Tagalog version, no. Siya'y hinamak, no, at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, no, at gaya ng isang na pinagkublian ng kanilang muka ng mga tao, na siya'y hinamak, hindi natin hinalagahan, no, pinahalagahan, hindi natin pinahalagahan, okay, o hinalagahan siya, okay. Versikulo 4, tunay na kaniyang dinala ang ating mga karamdaman. Sabi rito karamdaman, pero yan po'y kasalanan. Yung karamdaman, lahat, sama-sama na, no? Anumang kasalanan, dinala niya, no? Pinasan niya. Siya'y hinamak, no? Pinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan, no? At biyasa sa karamdaman at gaya ng isa na pinagkublian ng kanilang muka ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya, no? Versikulo 4, no? Tunay na sa kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ating mga kapanglawan, gayon may ating ipinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati, no? Versikulo 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, no? Pagkakasala, no? Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasama, no? At parusa ng tungkol sa ating mga kapayapaan ay nasa kanya, at sa pamamagitan ng kaniyang mga latay ay nagsigaling tayo. Okay? Nang mamatay siya sa krus, nagsigaling na tayo, nahilom na tayong lahat sa pagkakasala. Pero tao tayo, matigas ang ulo natin, hindi tayo susunod lang tayo saglit, sandali, may pera na tayo, may pagkain na, no, maayos na, no, nakakalimutan na natin ang Diyos, no, nawawala na tayo, babalik na ulit tayo doon sa ating mga masasamang bisyo, sugal, babae, alak, no, droga, no, sari-saring kasalanan, no. Yan po ang nangyayari sa atin, okay, sa ating buhay, no. Kaya kahit nasagip na tayo, nahirapan pa rin siya ulit, no. Sabi ito, siya'y napigati, gayon man nang siya'y dinalamhati, ay hindi nagbuka ng kanyang bibig, no. Ang sabi ng bersikulo, tayong lahat ay gaya ng mga tupa, no, na naligaw, no. Basahin ulit natin sa pahina 53 versikulo 3 hanggang 7, no. Ang sabi rito, siya'y hinamak, no, at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, no, at gaya ng isa na pinagkublihan ng kaniyang muka ng mga tao, no, na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan. Okay? Kumbaga, so nadadaanan natin ganun-ganito, alam natin nangyari, parang walang kwenta sa atin. O, mo siya ni, ganun-ganun, hinahatulan natin, okay? Pero dahil sa atin yon, hindi dahil sa kanyang sarili, no? Kasi siya hindi nagkasala ni minsan, okay? Versikulo 4, na tunay na sa kanyang dinala ang ating mga karamdaman, no? At dinala ang ating mga kapanglawan, gayon may ating pinalagay na siya'y hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati, okay? Versikulo 5, ngunit nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, no? Sa katigasan ng ating ulo, no? Pagkakasala, no? Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan, no? Sa kaligtasan natin, no? Dahil sa ating mga kasalanan ay nasa kanya,
at sa pamamagitan ng kaniyang mga latay ay nagsigaling tayo, no? Nalinis tayo, napatawad tayo, pero nagbalikan tayo, okay? Versikulo 6, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw, no? Tayo at tumungo bawat isa sa kaniyang sariling daan, no? At ipinasan sa kaniya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat, okay? Pinasa sa Panginoon, no? Pinalalabas natin tayo walang kasalanan, si Kristo ang makasalanan, ganun lumabas, okay? Pero inako niya lahat, pinasa niya. Mailigtas lang tayong lahat kasi mahal niya tayo bago natin siya minahal, okay? Versikulo 6, no? Ang sabi ng versikulo 6, ngunit siyang nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kaniyang mga latay, nagsigaling tayo, okay? So nagsigaling na tayo. Bakit tayo nagbibigay na naman ng sakit sa ating sarili? Pinagaling na tayo ng Diyos sa Kanyang pagsasakripisyo sa atin, sa pagliligtas sa atin. Versikulo 6, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw at tumungo bawat isa sa Kanyang sariling daan, at pinasan sa Kaniya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat, o kasamahan nating lahat, no? Versikulo 7, siya'y napighati, gayon man nang siya'y dinalamhati at hindi nagbuka ng kaniyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa patayan at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit. Sa kaniya ng manggugupit ay pipi, gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig, okay? Ibig pong sabihin niyan, anumang parusang binigay sa kanya, ginawad ng tao, no? Itinukso sa kanya, ibinintang sa kanya, wala siyang sinabing anuman, no? Kung hindi tinanggap niya, para lang maipagtagumpay tayo sa kaligtasan ng ating mga kasalanan, okay? Yan ang katotohanan, okay? Okay, before we go through the another one, we read Isaiah already, no? We just passed by the message in our devotion healing prayer, no? About Psalm chapter 77 verse 2 to 6, no? Nasa Isaiah na tayo, okay? Nakalimutan natin basahin yung message from other people, no? Opinion, no? Advice, whatever, no? Like me, no? Like you, no? It says on devotion healing prayer in 1 year calendar, are you in trouble, no? Kasama po yan ng God promises at saka devotion healing prayer, no? God came near, no? God came near, are you in trouble, no? Yan ang title, okay? Ito yung mensahe sa ating devotion healing prayer, no? Come near, no? God came near, no? Are you in trouble, no? Sa ating Hebrews chapter verse 12 at sa Psalm chapter 77 verse 2, right? God came near, no? God came near, are you in trouble? In the day of my trouble I seek the Lord, in the night my hand is stretched out wearing, no? My soul refused to be comforted, okay? Psalm chapter 77 verse 2, we read verse 2 to 6, no? You'll experience countless troubles in this life, no? From minor inconvenience to major problems. You never know when something might go wrong, no? But you don't have to go through life looking for trouble, no? And you don't have to focus on every single wrong thing that happens, okay? Instead, when your trouble does hit you and you don't know what to do, seek the Lord, no? Ask for His help and guidance, no? And ask for His relief. Cry out for mercy until you see Him at work. Keep pleading with Him. Don't grow weary of stretching out your hands and prayer, no? Don't give up when He seems silent or distant, no? Refuse to be comforted until the Lord of peace intervenes. Bring your cares and concern to Him and seek Him Himself, okay? Yun ang sabi, no? Ang sabi rito sa, no?
Your experience countless troubles in the life, from minor inconvenience to major problems. You never know when something might be go wrong, no? But you don't have to go through life looking for trouble, and you don't have to focus on every single wrong thing that happens, no? Instead, when trouble does hit and you don't know what to do, seek the Lord, ask for His help and guidance, no? Ask for His relief, cry out for mercy until you see Him at work. Keep pleading with Him. Don't grow weary of stretching out your hands in prayer. Don't give up when seen silence and in distance. Refuse to be comforted until the Lord peace intervenes. Bring your cares and concerns to Him and seek His help. No? Abba, Father, help me. I am in trouble and choose to turn you. No? I trust you to help me. Please shower me with your mercy and favor. Shower me with mercy. Shower me with your mercy and trouble. Okay? Yan yung ating devotion healing prayer, no? Doon sa ating Psalm chapter 77 verse 2, okay? Na binasa natin, okay? Sa ating June 28, okay? Now, let's go to our Matthew, no? Punta na tayo sa Matthew chapter 10 verse 37 to 42, no? Here is the message, no? He that loveth father or mother, no, more than me is not worthy of me, no? And he that loveth son and daughter more than me is not worthy of me, okay? Okay, it says on Matthew, no, chapter 10 verse 37 to 42, okay? He that loveth fathers or mothers more than me is not worthy of me, and the loveth son or daughter more than me, no? Ang sabi ito, no? Sabi sa verse 37, Matthew chapter 10 verse 37, he that loveth father or mother more than me is not worthy, hindi masyado mahalaga of me, no? And he that loveth son and or daughters more than me is not worthy of me. Verse 38, no? And he that taketh not his cross, no, and followeth after me is not worthy of me, no. Verse 39, he that findeth his life shall lose it, no, and he that loseth his life for my sake shall find it, no. Verse 40, no, he that receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me, no, okay? Sabi ng verse 41, no? Verse 41, no? Matthew chapter 10 verse 41, no? He that receiveth me a prophet in the name of the prophet, no, shall receive a prophet's, no, reward, and he that receiveth a righteous man in the name of the righteous man shall receive a righteous man's reward, okay? Verse 42, whosoever shall give to drink unto one of this little one a cup, no, of gold water in the name of a disciple, no, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward, no, lose his reward, okay? Ito sinasabi sa Tagalog, Mateo pahina 10 versikulo 37 hanggang 42, no, okay? Sa Mateo, no? Tagalog version, okay? Ang umiibig sa ama at sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, no? At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, no? Versikulo 38, at ang hindi nagpapasa ng kaniyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, no? Versikulo 39, ang nakasumpong ng kaniyang buhay ay mawawalan nito, at ang nawalan ng buhay dahil sa akin ay makasusumpong niyon, okay? Versikulo 4 na po, no? Ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tumatanggap, at ang tinatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin, okay? Versikulo 4 na po isa, no? Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng ganti ng isang propeta, at ang tumatanggap ng isang taong matuwid dahil sa pangalan ng isang taong matuwid ay tatanggap ng ganti
ng isang taong matuwid. Okay? Versikulo 42, ang sino mang magpainom sa isa sa maliit na ito na kahit isang sarong tubig na malamig dahil sa pangalang alagad, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kanya. Okay? Hindi mawawala ang pagpapala sa kanya. Ibig sabihin, okay? Now, let me read this in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish. So, Mateo Kapitulo 10, versikulo 37 hanggang 42, okay? El que ama padre madre o madre más que mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que mí no es digno de mí, ¿no? Versículo 38, ¿no? Y el que no toma su cruz, ¿no? Y sigue en pos de mí, no es digno de mí, ¿no? Versículo 39, ¿no? El que halla su vida la perderá, ¿no? Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará, ¿ok? Versículo 40, ¿no? El que vosotros recibe en mí recibe y el que me recibe en mí recibe al que me envió, ¿ok? Versículo 41, ¿no? El que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. ¿Okay? Versículo 42, ¿no? Y cualquiera que di uno de estos, ¿no? Pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Okay? Yan sa Spanish, okay? Now, let's go to our Colossian, no? Colossian, okay? Sa ating Colossian, okay? Let's go to our Colossian, okay? Colossians chapter 4, verse 8. Colossians chapter 1, verse 48, no? Verse 48, no? Since we heard of your faith in Christ, no? Jesus, and the love which ye or you have to all the saints, okay? Verse 5, no? For the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye or you heard before in the word of the truth of the gospel, okay? This is the gospel that we are working for, no? The food of our Holy Ghost, no? The Holy Spirit, no? Verse 6, which is come unto you as it is in all the world, and bring it forth fruit as it doth also in you, since the day ye or you heard of it, and knew the grace of God in truth. Okay? Verse 7, no? And ye also, as ye or you also learn of Epaphras, our dear fellow servant, who is for you a faithful minister of Christ. Okay? Verse 8, no? Who also declared unto us your love in the Spirit, no? Who also declared unto us your love in the Spirit. Okay? Dito sa Tagalog version, Colossus sa versikulo 4 hanggang 8, okay? Ang sabi dito, nang nabalita namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus, ang pagiging ninyo o lahat ng mga banal, okay? Versikulo 5, dahil sa pag-asa na natataan para sa inyo sa langit, na nang una ay inyong narinig na sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo, no? Versikulo 6, no? Na ito'y dumating sa inyo, gayon din naman kung paano sa buong sanglibutan na namumunga at lumalaganap, gaya rin naman sa inyo, no? Mula ng araw na inyong narinig, no? Marinig at maalamanan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan, okay? Versikulo 7, ayon sa inyong natutuhan kay Epaphras, sa aming minamahal na kasamang lingkod, na isang tapat na ministro ni Kristo sa ganang atin. Versikulo 8,
na siya rin namang sa amin ay nagbalita ng inyong pag-ibig sa Espiritu. Okay? Yan yung ating Colossians chapter 1 verse 4 to 8. No? Let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Colosenses capítulo 1 versículo 4 hanggang 8, no? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienes todos los santos, no? Versículo 5, no? Cosa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra, ¿no? Verdadera del Evangelio, ¿no? Versículo 6, ¿no? Que ha hilagado hasta vosotros, así como todo el mundo, y llave fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, ¿no? En verdad, ¿no? Versículo 7, ¿no? Como dijo versículo 7, ¿no? Como habéis, ¿no? Aprendido de Epaphras, ¿no? Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Versículo 8, ¿no? También nos has declarado vuestro amor en el Espíritu. Okay? Yan ang sinasabi, no? Let me try the last one, the 12, no? But I think we have to go to the third video. Is better, no, than to rush myself. Okay, let's go to our third video, right?